Hi guys! Welcome back to my channel. Andito po ulit si Chika Jing nagbabalik. Bago po tayo mag-umpisa sa topic natin ngayon, pero mag-chika-chika muna tayo tungkol sa kaganapan sa showbiz update right now. So, ano nga ba ngayon ang pinaka-latest na ganap sa showbiz? Ano nga ba ang trending, ang viral, o sino nga ba sila? So, pag-usapan natin si Ate Christy Fermin. Kasi, napag-alaman ko, 3 na pala ang nagdemanda sa kanya. So, unang-una si Sara Labati, and then si Bea Alonzo, and then now si Sharon Cuneta. So, nagulat ako kay Ate Shawi nung nagsampa siya ng demanda labing kay Christopher Min. Ang tanong ko, ni-research ko nga kung talagang pwede kang makulong sa cyber libel na case. Ni-research ko siya. Pwede ka palang makulong talaga sa cyber libel. O kaya magbabayad ka rin. O makukulong ka tapos magbabayad ka ng danyos. So, pero si Ate Shawi, wala pang inilalabas na damage. Kumbaga, wala pang danyos na inilalabas na para kay Ate Christy. So as amended by Republic Act 10951, it shall be punished by prison correctional. 6 months and 1 day to 6 years. Yun pala. Nako, grabe. And its minimum and medium periods or a fine ranging from 40,000 to 1.2 million or both as of January 26, 2024. Yan po ang research ko tungkol sa cyber libel na case na hinaharap ni Ate Christy. So, hindi natin alam kung ano ang kahihinatnan nito, mga kachika. Ano sa tingin nyo? Sabi nila ni Ate Christy na kakambal ito ng kanyang trabaho. Pero ako lang to parang, mga kachika, ako lang to, parang lumalala yung pagsasampa ng demanda sa kanya, parang padami ng padami. So, ano ba dapat ang limitasyon sa paghahatid ng mga balita tungkol sa mga artista? Hindi ba? Kasi parang lagyan natin dapat ng limitasyon kung hanggang saan natin. Kasi yung iba nga naninira na kung ano-ano na nilalagay sa social media, kung kahit hindi totoo, kasi alam mo tao, pag may isinulat sila alam mo na sa YouTube, pag may nakalagay sa thumbnail nila, ganito, ang mga tao namang ikiklik yon. So, hindi mo naman alam kung ano yung laman ng video na yon, na pwede rin naman clickbait lang, or pwede rin namang talagang ang laman hindi naman makatotohanan. Para lang, alam mo nga, nabanggit ni Ate Shawi, para lang kumita, o para lang maka-attract ng mga views, o mga followers o mga subscribers, kung ano-ano mga binabalita. Pero bumalik tayo kay Ate Christy. Siyempre, si Ate Christy, ang mga source niya ay mga reliable na sinasabi niya. Ewan ko so, sa dami mo ng source na sinasabing reliable, yung source kaya, totoo. 'Di ba? Baka naman gusto rin makisali o nagsasabi lang. Hindi rin natin alam. Ako rin, ayoko manghusga, mga kachika. Siyempre, malaking usapin ito. Nakikichika lang ako, si Chika Jing, nakikichismis lang. Kumbaga, hindi naman nakikisawsaw. Kasi yung iba nakikisawsaw. Ako hindi ako nakikisawsaw, mga kachika. Nagtatanong lang ako kung ano ba dapat, kung ano nga talaga, kung may limitasyon ba talaga ang pagchichismis mo sa isang tao, kahit na trabaho mo ito or ano man ito, dapat may hangganan din tayo, kumbaga. So, pero malaman natin kung anong kahihinatnan ni Ate Christy. So, mga kachika, yun lang po ang tanong ko, kung may limitasyon ba o ano ba talaga ang kahihinatnan ng demandang ito kay Ate Christy. So, good luck sa inyo, Ate Shawi, kay Bea Alonzo, at saka kay Sara. Hindi ko masyadong narinig yung kay Sara, pero
nag-file din pala siya ng kaso. So, good luck sa inyong lahat, pati kay Ate Christy. Naway, sana ma-resolve itong kaso na ito. Okay guys, so yan po ang ating topic tungkol sa showbiz balita. So yun nga, natapos na natin yung showbiz balita natin o showbiz chika natin na ako lang to nagtatanong sa inyo mga kachika. So ngayon talaga ang topic natin tungkol sa, sinulat ko mga kachika para hindi ko malimutan. So ang topic natin talaga ay para hindi ka iwanan ni Mister, ano dapat ang iyong gawin? Siyempre, di ba, maraming misis dyan na I'm talking about in general, maraming misis dyan na talaga namang nagtatanong, bakit ako iniwan ni Mister? Bakit ginawa niya sa akin to? Ano ba ang nagawa ko sa kanya? So, alam niyo mga kachika, isinulat ko to, isa-isa kung ako lang to ha, mga kachika, ako lang to. So, para hindi ka iwanan ni Mister, una, mag-ayos ng sarili natin. Isinulat ko yung aking opinion bago tinanong ko yung asawa ko mismo. Ano ba dapat ang gagawin ng asawa o ako para hindi mo ko iwanan? Isinulat ko rin kung ano yung mga dahilan niya na para hindi niya ako iwanan. So, babasahin ko yung akin, tapos babasahin ko rin yung kanya. So, by the way, mga kachika, ang asawa ko ay puti. So iba yung pananaw niya sa pananaw ng mga Pinoy sa pagdating sa mga ganyang usapin. So yung akin, unang-una, mag-ayos ako ng sarili ko. Kumbaga, kung nagluto man ako ng ulam, maamoy yung ulam, syempre maglinis ako ng katawan, mag-umaligo, magpabango, mag-ayos, di ba? Or wag akong parang pakiramdam ko para na akong losyang o ayusin ko kung ano yung time na nakilala ko ng asawa ko, yun din dapat araw-araw, di ba? Yun din dapat yung lumipas man ng panahon, ganun ka pa rin. So, pangalawa ko, mga kachika, make sure malambing ka pa din. Kasi hindi lang nung una, sa unang nagliligawan kayo, naging magsyota kayo, malambing ka. Pero habang nagtatagal, nawawala na yon. So, there are moments na nawawala talaga. There's some moments na alam mo yon na super lambing ka, pero hindi dapat mawala. So, pangatlo, dapat mga kachika, malinis ka sa bahay. Kasi kung hindi ka malinis sa bahay, pagdating ng asawa mo galing sa trabaho, stress na siya, pag uwi pa, dadatnan pa, makalat, madumi, tapos walang pagkain. 'Di ba? So, dapat talaga malinis tayo sa bahay at saka sa lalo na sa kwarto natin, 'di ba? Kasi doon siya nagpapahinga. Dapat vice versa din, dapat din malinis din yung asawa niya sa bahay. So susunod, masarap magluto. Marunong ka magluto. Kahit na hindi ganun kasarap, pero marunong ka, at least may knowledge ka sa pagluluto, mga kachika. Siyempre, ang mga lalaki, hindi ba nga mahilig yan sa mga babaeng marunong magluto. Kasi di ba ang lalaki mahilig kumain. So, dapat mga kachika, kahit papano marunong o masarap tayong magluto para yung asawa natin hindi pumunta sa ibang kusina. So, laging mabango. Ito, mga kachika, kasama to doon sa mag-ayos tayo ng sarili natin. So, lagi dapat tayong mabango. Katulad ng sinabi ko, kung nagluto ka, dapat, di ba, halimbawa, ang niluto mo, adobo, o kaya daing na pusit, mga ganyan, maamoy yan, di ba? So, dapat, alam mo rin sa sarili mo, kung ikaw, mabango o kumapit yung amoy sa iyo nung niluto mo. So, hindi mabunganga. Dapat tayo, mga kachika, hindi tayo masyadong mabunganga sa asawa natin. Diba? Maliban na lang kung talaga nag-aaway kayo, pero hindi rin talaga rason yun. So, kung ikaw'y mabunganga, kahit konting bagay, kasi hindi ko sa nila lahat, may mga ibang babae dyan na kahit konting bagay, talagang nakaangil na kagad. So, alam mo na ayaw ng lalaki ng ganyan o ng asawa nyo ng ganyan. So, kung ikaw'y matala o mabunganga, pag uuwi pa lang galing sa trabaho, tapos meron ka ng
gigil na gigil ka na, iniintay mo siya umuwi kasi may sasabihin ka na hindi maganda at itatalak mo ka sa kagad sa kanya. Nako mga kachika, hinay-hinay lang tayo, di ba? So, alam ko madaling sabihin pero mahirap gawin. Pero chika, nagdaan ako sa ganyang mga eksperyensya, sa ganyang mga karanasan. Naranasan ko yan mga kachika. So, kaya nasasabi ko ito. Ako lang to ha. So, ibigay ang hilig ni Mister mga kachika. Kung siya mahilig sa club na alam nyo, na tingin nyo, medyo meron kayong duda, bakit hindi nyo ibigay sa kanya yon mga kachika? Kunwari, di ba, kayo yung babae, bigyan nyo siya ng alak, o kaya, alam mo yon, mag-relax kayong dalawa, mag-dim light kayo, maglagay kayo ng music, ibigay nyo yung hilig ni Mister, kumbaga. So, yun ang lang sa akin yon ha. Parang, kasi sa mag-asawa, kailangan din ng medyo konting, konting spice or play, para hindi naman boring yung uuwi ka ng trabaho, magluluto, kakain, maglilinis. Parang super boring, 'di ba? Kailangan meron kayong konting play para naman medyo alam niyo na yung ibig sabihin. So, susunod maasikaso mga kachika. Alam mo may kilala ako. Hindi siya maasikaso sa asawa niya. Pagkatapos, yung asawa niya nagkaroon ng ibang alam mo na, nagkaroon ng ibang babae kasi yung babae na niya, nakilala niya, maasikaso. Super maasikaso mga kachika. So kaya ito, number 1 ito. Maasikaso dapat kayo sa asawa niyo. Kung ano nga yung hilig niya, karugtong niya, kung ano yung gusto niya, ibigay niyo. Pero hindi naman katulad nung grabe naman yung gusto niya na hindi na reasonable. So, wag niyo ibibigay yon. So, dapat maasikaso kayo sa lahat ng bagay, mga kachika. Pero wag niyo naman gagawing hari. Alam mo yan? Yung para bang ibibigay niyo lahat iaahay niyo lahat sa kanya o ang tsinelas niya. Hindi na naman tama sa panahon ngayon. Hindi na ganun yun. Diba? Maasikaso lang, yung tama lang. Malinis yung bahay niyo, yung ipaglaban niyo siya, o kasi siya nagtatrabaho. Kung hindi man kayo nagtatrabaho, dapat, di ba, lang kayo, patas lang, kumbaga. So, yan po, maasikaso. Tapos, so, ayun nga, yun na lang palang naisulat ko, hindi mabunganga maasikaso. So, yun lang sa akin, no? Pero, ang dinugtog ko bandang huli, kailangan may tiwala kayo, yung loyalty nyo, at yung pag-ibig nyo, at yung patience and happiness, kailangan masaya kayo sa asawa nyo. Ipakita nyo na masaya kayo sa asawa nyo. At saka maasikaso kayo sa mga anak. Yun ang gustong makita nung mga lalaki o nung asawa natin, di ba? Kapag ka ikay cellphone ng cellphone, hindi ka pa nakaluto, hindi nakakalinis, pero nasa cellphone ka, TikTok ka ng TikTok, anong gagawin ng asawa mo? Siyempre, di ba? At saka hindi mo naasikaso yung anak mo. Yun ang sa akin mga kachika. So, yun ang sinulat ko para sa akin. Tapos babasahin ko naman yung sinulat ng asawa ko. Okay mga kachika, ngayon babasahin ko naman yung sinulat ng asawa ko. Sabi ko nga kanina sa inyo, siya ay puti. Siya ay Amerikano. So, ito yung kanya. Para hindi ko siya iwan, ito dapat ang gagawin ko. So, he said, say you love me. Say you love me means araw-araw mo sasabihin sa kanya na mahal mo siya. Kasi kami, we always said it like probably more than, I'm not being exaggerated, pero siguro mga more than 10 or 10 every day na sinasabi namin na I love you. Diba? It's not a routine, but it is not something like that. It's just like, so pagka matutulog kami sa umaga, at saka sa text, lalo na sa text, pagka nag-text siya o ako, may I love you sa dulo yon. So yun ang gusto niya. So sumunod, state your happiness. So iparamdam ko raw sa kanya na masaya ako, na maligaya ako sa feeling niya. Na alam mo na, siyempre, nararamdaman din nila yon. Sumunod, take care of yourself. Kanina nga kachika, yun yung sinabi ko na ako yon, na kailangan alagaan natin yung sarili natin.
Kailangan hindi tayo laging parang losyang o mag-ayos tayo ng sarili natin. And on top of that, kailangan maging healthy tayo, di ba? So, yun ang sa kanya. Tapos, yung decorate your home, meaning, maging maayos kayo sa bahay nyo. Katulad nung sinabi ko kanina, mga kachika, ano tawag doon? Kailangan, lagi kayong malinis sa bahay. Yun yung ibig sabihin niya na decorate your home para maaliwalas lagi yung bahay nyo. So parang nagkakatugma kami mga kachika. Pero alam mo, hindi niya nabasa yung sa akin kasi kahit basahin niya yun, hindi niya maiintindihan at hindi niya mababasa. So ang mga sinasabi namin at sinabi niya, parang magkatugma, di ba? Tapos sabi niya rito, be kind. Importante kasi yun sa asawa na kailangan mabuti ka sa lahat ng kasalamuha mo o lalo na sa kanya. So yun ang sabi niya, be kind. Reaffirm that we are blessed. So mga kachika, lagi ko raw na sasabihin o ipararamdam na blessed kami. Kasi maraming ang tao dito sa mundo, mga kachika, na talaga namang naghihirap o walang matirahan, walang trabaho. Kami siyempre, kami lang to na siyempre may bahay, may trabaho. We always make sure that we always say we're blessed or we're thankful. So, yun ang kanya. Show children love. Katulad nung sa akin din, kailangan ipakita ko na mahal ko yung aking mga anak at pag-aaruga ko, pag-asikaso ko sa kanya. Katulad ng pag-asikaso ko sa mga bata. So, be relaxed at home. Ang ibig sabihin nito mga kachika, parang hindi kayong gala ng gala. Kailangan yung bahay mo na kaya kasi dapat nga malinis, maayos, relax ka dun sa bahay mo na siyempre hindi ka naiirita, parang hindi mo gagala ako kasi hindi ko type yung bahay ko, tsaka parang kang aligagana gano'n. Kailangan relax ka lang, kumbaga. Yun ang kanya, parang homebody rin. Pero hindi ka naman niya pinipigilan lumabas. Sa akin yun hindi niya ako pinipigilan lumabas. So, hug and kiss now and then. So, every now and then, siyempre, pagod na kayo, galing trabaho, lahat. Minsan nakakalimutan yung mag-hug, mag-kiss. So, every now and then, gusto niya, i-hug ko siya, i-kiss ko siya, which is we do, you know. So, that's the one of it. And then, touch me. Touch me in a way, matutulog kayo, parang yung hipuin mo lang yung mukha niya o kaya yung kamay niya, yung pag nagda-drive kayo, iparamdam mo lang. Kasi ganun kami kachika. Pagka sa gabi, matutulog na, hipuin ko yung mukha niya, kakapain ko siya, hanapin ko siya, gano'n. Sipuin ko yung kanyang arms, yung kanyang kamay, tapos nun, makakatulog na ako. Ganun lang, kachika, ganun kasimple. Appreciate me after my efforts. Sabi niya, tama nga naman mga kachika. Kasi sa dinabi namin yung ginagawa ng mga lalaki, appreciate mo nga raw kung ano yung kanyang pinaghirapan. Kumbaga, kaya pag may pinagawa ka o hindi mo man inutos, ginawa niya, kailangan lagi mong i-appreciate at thankful ka at lagi mong sinasabing salamat. Ganun ang gusto nilang mga puti. Accept me and my failures. So, ito ang pinaka-importante mga kachika. Ang mga asawa nyo kasi, minsan, sa trabaho o anumang pinagdaanan, may mga bagay na hindi sila perpekto at wala namang perpekto sa mundo. Kaya lang may mga bagay na talagang yung asawa mo minsan down na down, hindi nila alam kung paano gagawin, lalo na pag nawalan ng trabaho. Diba? Siyempre, yung ibang mga misis dyan, magbubunga nga na, magagalit na, at kung ano-ano na sasabihin. Diba? So, kailangan ito, importante ito, respeto ito, mga kachika. Kailangan tanggapin mo kung ano siya at kung ano yung kahinaan niya o yung failures niya na nangyari sa kanya. But it doesn't mean na mananatili siyang failure, di ba? So,
para siya umangat, kailangan angatin mo siya. Hindi siya para siya bumalik sa kasi di ba may yung ibang mga asawa meron diyan talagang lumon-lumo na. Para siya bumalik sa dati, kailangan gabayan mo siya. I mean, akayin mo siya pabalik sa kung nasa man siya dati. Yun lang mga kachika ang importante dito, pinaka-importante, yung asawa mo pag failure. Tanggapin mo, pero hindi nga nangangahulugang magiging failure naman siya for life. So, respeto pa. So, respeto rin kailangan. So, mga kachika, yun ang kanyang yun ang kanyang pananaw o yun ang kanyang para hindi ko siya iwan, ito dapat yung gawin ko. So, I hope mga kachika, meron kayong natutunan sa mga sinabi ko o mga chinika ko sa inyo about relationship. About para hindi ka iwan ni mister. At the end of the day, mga kachika, maraming lalaki dyan na iiwan ka pa rin kahit ginawa mo ng lahat. Doon, hindi ko na ma-explain kung anong klaseng tao sila. Diba? Kasi ginawa mo na lahat eh. Ano pang dapat mong gawin? Tapos iniwan ka pa rin. So, yun, ang problema na talaga. Hindi ko na alam kung anong problema nila. So, mga kachika, pero kailangan, para ma-prevent yun, gawin natin gawin natin tong sinabi ko. Kumbaga. So, mag-ayos kayo ng sarili nyo, bahay, lahat. Diba? Ibigay ang gusto ng mister. Vice versa, mga mister, ganyan din dapat kayo sa asawa nyo. Okay? Salamat mga kachika. Ito lang ang chika ko ngayong araw na ito. Sana mag-comment kayo down below at saka sana po i-like nyo po ito at mag-subscribe po kayo para naman magtuloy-tuloy ang ating chikahan. Maraming salamat mga kachika. Magandang gabi, magandang araw, magandang umaga kung nasan man kayong sulok ng mundo. Maraming salamat.